Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Title, How can that be valid? Sa pahayag na inilabas ni Senator Pia Cayetano, question nito ang isinagawang sesyon ng Senado kanina matapos ang pagdating ni Senator Chis Escudero. Nagdeklara ng quorum nang dumating si Escudero, ngunit ayon kay Cayetano, 13 ang kailangan bago magdeklara ng quorum. Okay. So ito ang exact word ni Senator Cayetano. So today, ito kahapon na ito when 12 senators convened and purportedly held session, how can that be valid? They cite the case of Abilino versus Cuenco, where the Supreme Court considered 12 as the majority. You can pull out the rationale of a case and use it to suit your need. 12 is not 13. Alam ng grade 1 student yan. Dito ako napa napatawa yung 12 is 13, alam ng grade 1 student yan. Ano yan eh? Sampal sa mukha sa 12. Kasi, ang alam ko rin na quorum is 13. Kunin mo ang quorum sa total number of senators. 24. So, 1 half plus 1, that is 12 plus 1, 13. Yan ang quorum. Kaya nagtaka ako, bakit nangyari kahapon na 11 lang sila, isang dumating na galing sa majority block, naging 12. Then, nagkaroon na ng quorum. And then, nung binanggit nila yung Abilino, Cuenca case, sabi ko, hala, meron bang ganyan? So, lumalabas ngayon, parang cited out of context yung ano na yun. Ginamit lang nila to suit their needs. Kaya ngayon, isa na ako sa naniniwala na illegal, invalid yung ginawa nila. Kahapon ko pa narinig yan kay Senate President Escudero na illegal yan. Abogado yun Ito naman si Senator Pia, abogado rin. So, ano bang kahihinatnan? Mauwi ba ito ng pagsampa ng petition sa Supreme Court? I think that's the only way to resolve this issue. Kasi ang ginamit ng, anong tawag natin, SB 11 o SB 12 na? SB 12 na ngayon siguro. Ang ginamit nila, desisyon ng Supreme Court Kaya sana ma-resolve itong issue na ito. Punta sila sa Supreme Court. Nakakaano na Ako, masamang pakiramdam ko kahapon sa nangyari. Sa totoo lang. I-shout out ko muna ang aking mga kaibigang subscriber researcher, si Chris Torres at Eudora. Salamat sa inyong pagpapadala sa akin ng articles, post, videos. Kaya nakakagawa ko ng maraming reaction live. Si Chris, sabi niya, Sir, nakaka-stress, nakaka-problema ang nangyayari sa Senado. If you have time, pakinggan mo, panoorin mo ito. Video ito for senior citizen. Sa mga kanta yon. Sabi ko, totoo, na-stress ako. Kagabi, dahil sa, I don't know, hindi ko maramdaman. Masamang pakiramdam ko. Masakit ang ulo ko dahil sa nangyari. Kaya lumabas ako, nag-relax, nagpamasahe. After ng massage, yun na. Ayos na. Naka-relax na ako, nakatulog na ng mahimbing. Tapos nag-pray na lang ako na, Lord, thy will be done.
It's really a battle between good and evil ang nangyayari ngayon. Lalo na ngayon, sabi ni Senator Cayetano, siya pa rin ang SP President, at sabi niya, matutuloy ang House hearing, flood control hearing ngayon. Problema, baka hindi sila papasukin ng Senate Sergeant at Arms dahil bago na ang Senate Sergeant at Arms na iniluklok ng SB 11 plus 1. So sana matuloy. Kung hindi matuloy, ay sana papasukin sila para matuloy. Ito namang bagong elected kuno na BRC Chairman Erwin Tulfo, tuloy sa Lunes. Kailang yung Brave 18, pag-isipan ko muna. Takot na takot talaga sila sa Brave 18. Kaya itong mga nangyayari ngayon, the more, opinion ko lang ito excuse me, the more that I believe na totoo ang sinasabi ng Brave 18, yung Marines. Ayaw nila talagang paimbitehan, ayaw nilang magsalita sa isang hearing itong Brave 18. Kaya ginagawa ang lahat. Kaya sige lang, magagawa nyo pa yan, kailang hindi forever na maitago nyo ang katotohanan. God is watching us from a distance. Di ba may ganong kanta? Ang illustration ko palagi is, sa bawat buhay ng tao, mayroong CCTV camera na naka-assign. Yung mata ng Diyos. Kasi ang Diyos omnipresent. Nakikita niya 24/7 ang buhay natin. Kaya yung mga politiko na nakatanggap ng maleta, kitang-kita ng Diyos yan, recorded yan. Siguro, pwede, makalusot sila dito sa mundong ito, hindi maisiwalat, o hindi sila mapanagot, but all of us will stand before God in heaven. Judgment seat of Christ, i-reveal. At tayong lahat, guilty. Tayong lahat, bound to hell. Kailang, may pag-asa. Dahil mahal tayo ng Diyos, nagpadala siya ng kanyang sariling anak. The only begotten Son, He died on the cross to pay the penalty of our sin. Kaya kahit guilty tayong lahat sa judgment seat of God, we will be, pardoned. Kung sa presidente pa, may executive clemency tayo. Paano? Dahil ginawa na ng Panginoong Hesus, binayaran niya ng ating kasalanan. Ang gawin lang natin, yung tinatawag ko palagi, ABC. A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And C is commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. In that way, acquitted ka sa judgment seat of God. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Na anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa iyang atop, muna ni ang kadako sa buslot og muna sad ni ang kagkaluag. O makita gyud nato nga karaan na gyud kaayo og ulanan na gyud og muulan. Tungod sa kadugayon na sa iyang atop, ingani na gyud ang itsura. Ug muna ni ang yero nga among ginahatag nga ilang ipuli karon sa ilang atop nga nabuslot na.
karon na ato pa na gyud tong balay ni ate nga kuan na buslot na kaayo. Kita gyud nato nga napulihan na tong mga buslot. Salamat sa Ginoo kay ang akong napulo na ka tuig nga sin nga mga buslot na karon. Nagpasalamat ko kay naayuhan na gyud na hinabangan ko. Salamat kaayo sa naghinabang sad ug sa tanan nga nagkuan ani nga nagdala sa kuan sin. Salamat kaayo sa tanan Salamat kaayo. nga kuan ka kuan pa nga ni nga kuan nga ang tanan nga kan matabangan sa aning hinabang. Salamat kaayo. Salamat